Sa mga balitang pambansa, inaalam na ng National Bureau of Investigation o NBI kung may iba pang Pinoy na kasabwat ang mga inarestong Chinese spy sa bansa. Matatanda ang dalawang kasabwat na Pinoy ang kasamang nahuli sa Makati. Kamakailan lamang po yan ang arestuhin ng isang Chinese na pinaniniwala ang isang espiya. Ayon sa Bureau of Immigration, tinitingnan na nila kung sino-sino pa ang ibang kasabwat ng mga Chinese. Lalo't may 5 pang nahuling Chinese nationals noong nakaraang linggo. Ang babala ng BI, pwedeng makasuhan ng patong-patong na reklamo at makulong ang mga mapapatunayang kasabwat ng mga nag-espiya sa bansa. Tinitingnan din po natin yung records natin kung meron po silang mga ibang links ng iba pong foreign nationals here in the Philippines. Kasi kung makita po ng appropriate authorities na meron niyang mga nagkanlong sa kanila, pwede rin po nating kasuhan ng violation ng Philippine Immigration Act of 1940 for harboring illegal aliens naman. Yan naman po ang tinig ni Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Nababahala naman ang grupong Forum for Family Planning and Development sa tumataas po na kaso ng statutory rape sa Pilipinas. Ayon sa grupo, maituturing na statutory rape kung napakalaki ng age gap ng isang lalaki kumpara sa mga batang babae na nabubuntis nila sa edad na 16 years old pababa ang karamihan. Sa datos po noong taong 2023, aabot sa mahigit 11,000 na edad 8 to 14 years old ang nabuntis. Bukod pa sa 8,000 15 to 16 years old na nanganak din. May batas naman daw na pumoprotekta sa mga bata laban sa statutory rape pero tinaasan ng edad ang mga pwedeng sampahan ng asunto. Apparently maagang nag-mens itong batang ito, no? Kasi pababa ang age of menarche o kung kailan nagsisimula ang menstruation. Ngayon ang average 10 to 11. May batas na pinasa na noong 2022 na binago ang statutory rape at tinaas ang statutory rape to below 16. Dati 12 years old and below 12 ang statutory rape. May isang bagay doon na sinasabi kong ang partner ay 3 years ang gap, less than 3 years ang gap sa babae, pwedeng i-absuelto ito. Yan nga po ang tinig ni Dr. Juan Antonio Perez, ang Vice President ng Forum for Family Planning and Development. Samantala mga kapatid, umatras na po ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa COCOPEA, formal na nilang hiniling kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-withdraw ang membership nila sa task force para mapangalagaan ang academic freedom na may importanteng papel daw sa pagpapanatili ng malayang lipunan. Kaya nag-withdraw na, mananatili pa rin na aktibo ang COCOPEA sa pakikipagtulungan po sa NTF-ELCAC. Mananatili rin daw silang aktibo bilang isang independent NGO na kumakatawan sa private education sector. Pareho namang mas bumaba pa ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Sa huling commission survey ng Social Weather Station o SWS nito lamang Enero, nakakuha po si PBBM ng 50% na much trust rating. Mas mababa po yan kumpara sa 54% noong Disyembre. Mas tumaas naman ng bahagya ang little trust score niya sa 26% na kumpara sa 25% noon. Habang 22% naman ng mga tinanong ang hindi sumagot. Bukod sa Pangulo, bumaba rin sa 49% ang much trust rating ni VP Sara kumpara po sa 52% noong buwan ng Disyembre ng nakaraang taon. Tumasang ng konti ang little trust score sa 30% kumpara sa dating 29%. Pero tumaas din ang mga tinanong na hindi po sumagot mula 17% na dati namang naging 20% sa ngayon. Ang sinasabi nga po dito sa SWS survey, yung kay Pangulong Marcos Jr. ang dahilan ay dahil hindi matugunan ng gobyerno yung inflation dito po sa bansa. Ito naman pong kay VP Sara, yung patuloy na pagbaba ng trust ratings ay dahil naman po sa may kinalaman pa rin sa confidential funds ng Vice Presidente na kini-question pa rin po hanggang sa ngayon at na pilit pa rin po nating babantayan kung ang impeachment complaints po na inihain sa Kamara
Kamara ay magtutuloy ba o hindi. Yan ang mga Sure, dapat not abangan like. po natin mga kapatid.